Years, 500 taon na ang nakalipas mula nang dumating ang pananampalatayang Kristiyano dito sa ating kapuluan. 1521, 2021. Tunay nga ang taon na 2021 ay taon ng labis na pagpapasalamat, taon ng labis na biyaya para sa buong simbahang Katolika dito sa Pilipinas. Sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang kamay na mitlugod, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon. Hello po, si Bishop Juni po ito ng Diocese of Buwak at bahagi ng Board of Trustees ng Pondo ng Pinoy. At ang naibigay po sa aking paksa para tulungan kayong mapag-isipan at pagnilayan ay ang Pondo ng Pinoy, pakikilakbay sa mga maralita. Hindi ko alam kung sinadya sapagkat ang pangalan ko po, Bishop Juni Maralit. Ewan ko. Pero sa katotohanan po, nang lalangin po itong konsepto ng Pondo ng Pinoy, galing sa katotohanan po sa Pondo ng Batangan. Ako po'y galing doon at bahagi po ako ng simulain nito. At nung lalangin nga po siya, sa pamamagitan po ng dati nating Arsobispo ng Maynila, si Archbishop Gaudencio B. Cardinal Rosales, ay
noong simula pa po, naging bahagi na po ng kanyang pagninilay at pag-iisip ang mga maralita. Walang sentido po ang Pondo ng Pinoy kung wala ang mga dukha at ang mga maralita. Pero sa dalawang katotohanan, una, ang Pondo ng Pinoy ay naririto para sa kanila. Ikalwa, ang Pondo ng Pinoy ay naririto at ang kanyang sandigan ay sila. Wow, ano ibig sabihin nun? Una, lahat ng ating proyekto ay dapat makatulong sa pagbibigay ng katotohanan sa pag-angat ng mga buhay ng ating mga minamahal na mga kapatid, lalo na ang mga dukha at maralita. Higit sa lahat ay para sa kanila. Pero ikalwa, itong Pondo ng Pinoy, sa kanyang pundasyon ay sinimulan na nasa isip na pati ang dukha ay bahagi ng pagtulong sa kapwa dukha. Kaya nga't ang kanyang prinsipyo, anumang maliit, basta malimit, papuntang langit. Kaya nga't binibigyan din ng pagkakataon na maramdaman ng kahit ng mga dukha na walang napakaliit na pwedeng ibigay para maitulong sa kapwa. Kita nyo, sadya pong walang sentido ang Pondo ng Pinoy kung hindi kasama ang dukha at ang mga maralita. So muli po, sa panahong ito po ng Pasko, ito si Bishop Juni, bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko. Pero sa gitna ng ito, maligayang Pondo ng Pinoy sapagkat alam natin na ang ginagawa natin ay pag-ibig kay Kristo at sa ating kapwa. Muli po, si Bishop Juni ito, nagsasabi sa inyo, always be blessed and be a blessing. Prayers in this Mass. For the thanksgiving of Garan family, Marabiles family, Manahan Hernandez family, Rojas family, Umayan family, Sonico family, Sandy Montas, Manuel Moreno and family, Elma Bobadilla, Untalan family, Tinaso. For the birthday of Arnel Aquino, Amelie Claire Rojas, Leonila De Leon, Mirna Condition. For the special intentions of R.G. Carlos and family, Magda Borromeo, Rochelle Veron, Sonico family, Pio and Rodenia Doma, Lourdes Moreno and family, Timothy John Gloria. For the healing on recovery of Mirna Cuchado Yambao, Virginia Marie Sonico, Rayeline de la Paz, Renato de Assis, Rico Ariola, Zian J. Montas, Remedios Lampira, Gloria Malay, Dion Rojas, Mirel Quinto, Reggie Yamuda. For the souls of Joel, Guillermo Tomasa Gaudencio, Carmen Dwight Stephen, Josefa Jose Nestor, Julian Anita Milagros, Mariano Fatima, Melanie, Angela Roch, Maria Teresa, Teresita Eugenio, Renato, David, Angelina, Ignacio, Chidora, Estanislao, Apollonia, Petronila, Felipe, Jaime, Joseph, Roberto, Villa, Ruth, Alejandro, Teresita, Lourdes, Esperanza, Gregoria, Beatriz, Aurelio, Lolita, Benjamin, Danilo, Menardo, Chidoro, Carmencita, Mateo, Loreto, Perlina, Brigida, Ellie, Alan, Rosalinda. For all the souls in purgatory, the forgotten souls, and all those interred here at the St. Therese Rose Garden, Holimbari. Please kneel for the Oratio Imperata.
In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin, Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Saint Therese of the Child Jesus, pray for us. Act of consecration to the Sacred Heart of Jesus. Most sweet Jesus, Redeemer of the human race, look down upon us humbly prostrate before you. We are yours, and yours we want to be. But to be more surely united with you, each one of us freely consecrates ourselves today to your most sacred heart. Many indeed have never known you. Many, too despising your precepts, have rejected you. Have mercy on them all, most merciful Jesus, and draw them to your sacred heart. Be King, O Lord, not only of the faithful who have never forsaken you, but also of the prodigal children who have abandoned you. Grant that they may quickly return to their Father's house, lest they die of misery and hunger. Be King of those who are deceived of erroneous opinions, of whom discord keeps aloof, and call them back to the heaven of earth of truth and the unity of faith, so that soon there may be but one flock and one shepherd. Grant, O Lord, to your church assurance of freedom and immunity from harm. Give tranquility of order to all nations. Make the earth resound with one cry. Praise to the divine heart that brought our salvation. To him be glory and honor forever. Amen. Thank the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Ngayon ay ikatlong araw ng simbang gabi o Misa de Gallo. Magsitayo po ang lahat. Umahawit ng
Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa ikatlong gabi ng ating simbang gabi, bilang paghahanda natin sa banal na pagdiriwang, atin munang aminin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama naming makapangyarihan, kami naghihirap sa mga lumang pasanin dahil sa pagkakasalan sa aming umalipit, ay palayain mo pakundangan sa bagong pagsilang na dulot ng iyong anak na aming hinihintay sapagkat siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ayon sa propesiya ni Jeremias, isisilang ang isang hari mula sa angkan ni David. Ito ang maghahatid ng bagong pag-asa at bagong buhay para sa Israel. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala. At ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao ay di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoon, nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain, sa hilaga at sa lahat ng lupain pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yung haring humatol ng katuwiran sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nakahabag. Sa kanilang tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang buong Israel ng Diyos, purihin ang taong madla. Ang kahanga-hangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Amen. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin, halina't kami sa gitid. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya pinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi dito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot. Natuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugan, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon, pinakasalan niya si Maria. Ngunit, hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa may panganak nitong isang sanggol na lalaki na pinangalanan niya Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Nasa ikatlong gabi na tayo mga kapatid ng ating pagnunubena sa karangalan ng Mahal na Birhen. Ikatlong gabi ng ating pagsisimbang gabi. Gabi ko inyo napansin ang ating mabuting balita ay tungkol sa mga ninuno ng ating Panginoon, genealogy, simula kay Abraham hanggang kay Jose. Nais patunayan na may akda ng mabuting balita ng San Mateo na si Jesus ay ayon sa ipinangako noong pa panahon pa ni Yahweh sa lumang tipan, at nagkakaroon ng katuparan ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayong gabi naman ang mabuting balita ay tungkol sa kapanganakan o pagkapanganak sa ating Panginoong Jesucristo. Kung nyo makapansin mga kapatid, merong version si San Mateo ng pagkapanganak ni Jesucristo. Meron din version ni St. Luke, maririnig natin yan sa mga susunod na ebanghelyo, tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang version ni San Mateo, yung ating narinig na gospel ngayon, mapapansin ninyo, nakatuon, nakafocus kay San Jose. Hindi masyado kay Maria. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngayon, ayon sa kwento ni Mateo, engaged na sila. Nalaman ni Jose na si Maria ay nagdadalang tao. Nung malaman ni Jose na si Maria ay nagdadalang tao, sabi niya sa kanyang sarili, hihiwalayan ko na ng lihim. Dahan-dahan na lang mong makikipag-pray kay Maria. Sapagkat ayaw na iskandalo ni Jose, at ayaw din niya mapahamak si Maria. Sapagkat, mga kapatid, noong panahon ng ating Panginoon, kapag ang isang dalaga ay nagdalang tao na walang kinikinalang ama, ang parusa ay kamatayan. Babatuhin, stoning to death tawag. Kaya ayaw ni Jose mapahamak si Maria, dahil pagka kumalat yan na si Maria buntis na walang kinikilalang ama, kawawa naman si Maria.
Baliktad ngayon no? Ngayon, ang nangyayari kapag nagdadalang tao, pinagmamalaki pa eh. Pina-Facebook pa kahit walang kamay. Yung panahon na ating Panginoon, hindi pa pwede yan. Kawawa ang babae. Parusa, kamatayan. Ngayon, gano'n na sana ang balak ni Jose, may sarili siyang balak. No? Broken-hearted. Eh. Sa isang panaginip, nagpakita ang anghel kay Jose at sinabi sa kanya, Jose, ituloy mong pakasalan si Maria sapagkat ang kanyang dinadala, yung baby niya, bagamat hindi sa iyo, yun ay anak ng kataas-taasan. Ibig sabihin, gawa yan ng Diyos. Galing yan sa Espiritu Santo. At si Jose bilang masunurin yung tao, sinunod niya yung utos ng anghel. Pinakasalan niya si Maria, tapos sinabi pa niyang, ito ipapangalanan mong Jesus, sabi ng anghel. At nangyari lahat ng ito, sinasabi ni Mateo, para matupad yung sinasabi sa Old Testament na maglilihi ang isang babae at manganganak ng isang lalaki, tatawagin mong Emmanuel. Ibig sabihin, ang Diyos ay nasa atin. Kung yung mapapansin mga kapatid ko, sa buong Bagong Tipan, New Testament, ilang beses namang nabanggit ang pangalan ni Jose. Si Maria madalas eh. At mapapansin ninyo, sa buong pagkaka-mention, pagkakasambit kay Jose, sa New Testament, ni isang beses, wala siyang binigkas na salita. Ni kaputok, wala. Wala siyang dialogue sa buong New Testament. Iisa lamang ang sinasabi sa kanya ni Mateo na mabuting balita ngayon. He is an upright man. Vir justus, sa wikang Latin. Siya isang taong matuwid. At kung titingnan natin mga kapatid, napakalaki ng pananagutan ni Jose sa kasaysayan ng kaligtasan. Subalit, kailanman hindi niya ipinagmalaki bagkus nandun na siya sa likod, nasa background na siya lagi. Sino nagturo sa unang-unang kay Jose sa kanyang trabaho bilang karpintero? Si Jose. Si Jesus. Si Jose. Sino nag-aruga kay Jesus? Si Maria at si Jose. And yet, wala tayong kaalam-alam tungkol kay Jose. Kung kailan siya namatay, hindi rin natin alam. Bigla na namin siya nawala sa eksena. Subalit, napakataas ang ibinibigay sa kanyang pagkaparangal ni San Mateo. Si Jose ay isang taong matuwid. Ibig sabihin, isang taong sumasamba sa Diyos, isang taong ginagawa ang kanyang pananagutan, isang tao na hindi nagkukulang sa kanyang pananagutan. At yun ang magandang nais kong bigyan diin sa inyo ngayong gabi, mga kapatid, ikatlong gabi ng simbang gabi. Yung bang kababaan loob ni Jose? Tahimik. Ayaw na iskandalo. Walang ambisyon na maging bida. Kung titingnan natin sa takbo ng lipunan natin ngayon, lahat tayo gusto natin maging bida eh. Lahat natin gusto maging number one eh. Lahat tayo gusto natin nakaangat tayo eh. Magandang tingnan natin yung buhay ni Jose. Ama ng ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa. Bagamat may sarili siyang plano, papakasalan na sana si Maria, natagpo niya yung dadalang tao. Sabi niya sarili niya, yung ng gulo. Pero, nung sinabihin siya ng anghel, tinupad pa rin niya yung kalooban ng Diyos at hindi yung kanyang kalooban. Isang pagkapakita at paglalarawan ng kanyang kababaan loob at pagsunod sa nais ng Diyos na mangyari sa buhay niya.
Napakagandang halimbawa para sa atin mga kapatid. Na kuminsan may dumarating sa ating buhay na gusto natin sumikat, o kuminsan naisip natin, naragabyado tayo, gaganti tayo, nanatingnan natin yung buhay ni San Jose. Hindi ka na pababayaan ng Diyos eh. Pagka ginawa mo yung tama. Sana mga kapatid, sikat nung gabi ng ating pagsisimbang gabi, makita natin ang halimbawa na ipinakita ni San Jose sa kasaysayan ng kaligtasan. Maiksing-maiksi lamang yung kanyang papel dito sa mabuting balita. Pero napakalaki ng kanyang ginampanan sa kasaysayan ng kaligtasan. Ito'y dahil sa kanyang humility, dahil sa kanyang kababaan loob, na magandang makuha natin ang halimbawa na sa gayon, ito'y maging improvement para sa atin bilang mga Kristiyano, lalong-lalo na ngayong darating ang Kapaskuhan. Isang Jose, isang taong matuwid, isang taong mapagkumbaba, isang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Magsitayo tayong lahat, pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpapakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinagkatiwalaan ng Diyos si San Jose upang maging ama ni Jesus dito sa mundo. Sa tulong ng kanyang panalangin, dumulog tayo sa amang patuloy na kumakalinga sa atin. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para kay Francisco na ating Santo Papa, kay Francisco na ating Obispo, mga pari at mga lalaking religyoso, masanlamin nawa ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang makaamang pagkalinga. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naglilingkod sa ating bayan, matularan nawa nila ang katapatan ni San Jose, nang sa gayon magkaroon sila ng malasakit at paglingap sa kanilang mga nasasakupang pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makapasok nawa sila sa kaharian ng Ama natin sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. O Diyos, tulungan mo kayong magkaisa bilang iisang mag-anak sa ilalim ng iyong pagkalinga. Turuan mo kaming matulad kay San Jose na siyang naging tapat at masunurin sa kanyang mga pangako sa iyo. Datang ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Mga puso,
kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha ang pagdiriwang namin itong paghahain sa iyo, ay mapagindapat nawang kami pangibabawan ng ngalan mo, upang kami maging marapat makasalo sa buhay na walang maliw, ng anak mong naging abang tao upang kami pagalingin. Sapagkat siyang namamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinataas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta, ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inantunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad sa Juan Bautista sa kanyang pagbibiniyag. Ngayon pinaghahandaan namin na maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nanalangin lubos na makaharap sa kanyang katakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ngayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nihahandog para sa iyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Piniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya piniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, arangkali sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami binarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-sagaw sa katawan ng dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang naganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francis na aming Papa at ni Francisco na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pagtibong nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang pagkakaisa ng ating pananampalataya, tanda ng ating pag-ibig sa Diyos, sama-sama natin ulit. Hinihiling namin kami ang sa lahat ng masama, magkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanalandikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Cristo. Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tuhayan mo ang aming pananampalataya at ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Sumayo kayo. Narito ang kordero ng Diyos, narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad na tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Halina, Panginoon. Halina, dinggin mong panalangin. Hindi iyong tuwiran, maay pagyamanin. Masasanahin ng tanim at ang buhay ay usupin. Halina,
sundin. Halina, O Emmanuel, sa aming buhay. Puspusin mo ang pag-ibig. Kapitawan mong pagmamahal sa iba. Gawing tunay na ilaw ng daigdig. Halina, Panginoon. Halina't dinggin mong panalangin. Mundo'y ilawanig at lupa ay pagyamanin. Masaganahin ng tanim at ang buhay ay isusin. Halina, Panginoon. Halina, Panginoon. Halina, Panginoon. Halina, panalangin. Kahanay ko at nagandakay. Pagmuling kapayapaan ang hari sa Halina, O Emmanuel, sa aming buhay. Kaming puspusin mo ng pag-ibig. Kaming mong magmamahal sa iba. Maging tunay na ilaw ng daigdig. Halina, Panginoon. Halina, Panginoon. Dinggin mong panalangin. Mundo'y ilawan mo't buhay namin ay pagmuli. At nawa ang nais mo ang siyang sundin. Halina, O Emmanuel, sa aming buhay. Kami puspusin mo ng pag-ibig. Kapitawan mong magmamahal sa iba. Gawing tunay na ilaw ng daigdig. Halina, O Emmanuel, sa aming buhay. Puspusin mo ang pag-ibig. Tunay na ilaw ng daigdig. Halina, O Spiritual na pakikinabang. Aking Yesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka nasa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Magsiluhod po ang lahat sa panalangin ng misyon para sa taong 2021 ng Missio ad Gentes. Diyos Amang mapagmahal, isinusugo mo ang iyong anak sa mundo
upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng mga makasalanan, dukha, inaapi, may sakit, tinalikuran at pinabayaan. Sa krus, inaalay niya ang kanyang buhay para sa amin, at siya ay nabuhay na mag-uli para kami ay tubusin at pagkasundo sa iyo. Ang Espiritu Santo ay sinugo mo sa mga apostol upang ang gawain ng iyong anak ay maipagpatuloy at akayin ang lahat sa kaligtasan. Sa iyo, Ama, salamat dahil mula sa dilim, inakay mo kami patungo sa liwanag. Itinakda mo sa nakalipas na 500 taon, marating na mga misyonero ang aming bayan para mahayag ang aming mga ninuno ang Ebanghelyo ni Jesus na iyong anak na natagtag sa iyong sambayanan at humubog sa iyong simbahan. Ang biyaya ng pananampalataya ang nagtaguyod sa amin sa dilim at liwanag, sa mga pagkabigo at tagumpay sa aming kasaysayan bilang iyong sambayanan. Ang pananampalataya rin ito ang naging tunay na ilaw na nagniningning sa kabila ng kadiliman. Panibaguhin at pag-alabi nawa kami ng iyong Espiritu upang kami maging mga saksi ni Jesus na iyong anak sa mundong winawasak ng kasakiman, ng kaharasan, ng kawalan ng katarungan, ng sakit at pagdurusa. Bilang iyong mga anak, buklurin nawa kami ng aming pananampalataya sa pagmamalasakit at pagmamahal sa isa't isa. Bigyang lakas nawa kami ng banal na Espiritu nang maihatid namin ang mabuting balita sa mga kapatid namin sa Asya at sa iba pang panig ng mundo. Pagkalooban mo kami ng marugdog na paghahangad na makatulong sa iba na pananampalataya rin sa Panginoong Hesus upang makahati sila sa kanyang buhay at kagalakan. Alalayan nawa kami at may panalangin ng pinagpalang ina ang tala ng ebanghelisasyon sa pagsasabuhay at pagbabahagi sa kapwa ng aming pananampalataya. Ang matibay na pagmamahal at pamimigtakasi sa mahal na ina ang humubog nawa sa amin na maging tunay na saksi at alagad ni Jesus, laging handang maisugo at maging masunurin sa anumang kanyang ibigin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at naghahari kaisa mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para ilang paalala. Inaanyayahan po ang lahat na muling suportahan ang proyekto ng parokya na Pamastong Handog ni Tere sa pamamagitan ng cash donations. Ang malilikom po sa proyektong ito ay itutulong sa mga parokya sa Marikina na nasalanta ng bagyong Ulysses. Maaari niyo pong ilagay ang inyong cash donations sa Pamaskong Handog ni Tere envelopes at ihulog sa balukay o sa drop box na inihanda para dito. Nais naming pasalamatan ng mga offerers sa misang ito: John B. Magdales, Erica Edulan. Kung nais niyo pong maging offerer sa ating mga misa, ipaalam lamang po sa mga greeters and collectors. Salamat po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin ang pagmahal sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahan loob upang kami magkamit ng kaligtasan. Pakundangan sa pagkakatawan tao ng iyong anak, ngayong aming dinugita ang kanyang ina sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang makapangyarihang Diyos na bugtong na anak na parito na noon ay hinintay natin bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang umusbos sa inyo sa pagkapala, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig. Buspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Kayo nagagalak sa pagdating ng katawan taong manunubos, ipuspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na hindi matatapos kapag siya'y dumating na may kadakilang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain lahat kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang ng ating banal na misa, humayo kayo na mapayapa. Magandang gabi sa inyo lahat. Salamat sa Diyos. Kay lamig na nasimoy ng hangin, tayo na at magsimbang gabi. Siyang na araw natin tutupin, gigising at mananalangin. Tuwing sasapit ang Pasko, ang Pilipino ay nagdidiwang. Sapagkat si Kristo'y darating, upang lahat ay tubusin. Pagkatapos natin manalangin, sa labas ng limahan kagaling, mainit na kape at kakanin, masarap na pagpagising. Tuwing sasapit ang Pasko, ang Pilipino ay nagdidiwang. Sapagkat si Kristo'y darating, upang lahat ay tubusin. Upang lahat ay tubusin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos naming makapangyarihan, kami ay nagpapasalamat sa biyaya ng buhay na iyong ipinagkaloob at patuloy na ipinagkakaloob. Inilalapit namin sa iyo ngayon ang aming mga kalooban na ikaw lamang ang nakaalam sa kabila ng mga krisis na aming nararanasan. Gayon din ang mga sakit at hinagpis ng aming mga kapatid na patuloy na tumatanaw sa isang maayos at payapang kinabukasan. Sa mga naglilingkod sa aming bansa at bayan para maipadama ang kaligtasan at kalusugan sa bawat isa. Sa mga tagapaghatid ng mensahe ng kaalaman at kabanalan para maiparating sa bawat mananampalataya ang iyong patuloy na paggabay sa iyong kawan. Sa bawat pamilyang magkakasama at magkakalayo, na patuloy na umaasang sila ay magkakaroon ng pagkakataong magkasama-samang muli bilang nagmamahalan at nagdadamayan. Sa mga taong patuloy na umaasang may papamalas muli ang biyaya ng paggawa para sa kauunlad ng bansa. Sa mga kapatid naming kapuspalad na nagnanasang makaahon sa lubos sa nararanasang hirap. At sa bawat taong nagnanais maranasan ang ligayang tunay na sa iyo lamang makakamtan. Kahabagan mo po kami, Panginoon, na sa aming pagluhog na ito ay tulungang mapawi na ang aming mga dagok na patuloy na sa amin ay bumabalot. Ang iyong pag-ibig at pag-asa nawa ang siyang magpapasigla at magpapalakas ng loob sa aming kahinaan
at takot. Gabayan mo kami tungo sa isang tunay na buhay na puno ng sigla at pananampalatayang dalisay sa tulong ng aming inang si Maria. Birhen at kapayapaan at mabuting paglalakbay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.